Ayun, magandang hapon mga kapobre. April 17 ngayon, magbibigay kami ng update ni Kuya Adel sa mga pinapagawang sasakyan dito sa Cromax Motor. Ang address natin ay Malagasang First, Imos, Cavite. Andyan nating telephone number, pakitawagan na lang. Salamat po. Ito naman ang owner type ni Sir Neo Maramot. Okay, shoutout sir. Ayan na, napalitan na namin ng backplate at saka ng brake drum. Yung differential, kaya magkakaroon na siya ng handbrake. I-convert na natin. Kasi hindi magpapalit ng backplate tsaka brake drum kasi hindi magka-match. Kaya pinalit natin yung backplate tsaka yung Toyota na brake drum. Ayan, magka-match na yan. Kaya perfect na yan. Okay na. Kinukumpleto na. Kinakabit na rin seatbelt sa likod. Kaya halos makukumpleto na to. Pala yung paggawa sa atin na double cab na may aircon. Pinalitan ng Isuzu I-Beam yung unahan, pero yung likod na may Toyota. Ngayon, ito hindi naman nagamit. Kumbaga, nakatuwa lang ipagawa. Ibebenta natin ito. Tutulungan natin magbenta yung may-ari. Ayan. Bali, pinalitan natin siya ng mukha. Ayan, pinalitan natin ng mukha. Saka bumper. Ayan. Maraming condition na to. Hindi lang natin nadadala sa display hanggang ng bago natin dalhin doon. Kailangan itong gulong sa harapin mapalitan natin ng siya masyadong manipis. Makakasira sa bentahan to. Kailangan yung mga 80-90% man lang. No. Mabigat, medyo malaki sukat nito. Medyo mahirap maghanap. Ilang linggo na kami naghahanap, wala kami makita. Ang karamihan available ng mga gulong 15 14, yan ang karamihan kasing mabibili mo. Pero ang ganito, madalang, kaya tsempuhan. Naghihintay pa tayo na available. Wala nang problema lahat yan, okay na yan. Ito na lang hinihintay natin para maialis na natin dito at madala na sa displayhan. Kasi nandun naman ang puntahan ng buyer sa displayhan. Bago naman yung aircon niya, ano? Bago lahat yan. Bagong kaha. Aircon, bagong overhaul. Bagong upholstery, bago lahat ang kaha, pati chassis niyan. Galing na yan sa Bicol. Oo, pati rehistro niyan bago. Wala nang issue rito. Sa road test naman, balikan, Cavite, Naga, Cavite, balikan yan. Kaya kumbaga sa road test, subok na. Kaya isipin mo yung Naga, halos ilang kilometer yun. Nasa 500 yata yun, 500 kilometer, more or less. Nasa 500 yan. Ayan. Dito lang muna at pag nakakita tayo ng gulong, dadalhin natin sa displayhan yan. Ano mga pangilalim niya, kuya? Ang pangilalim nito ay Isuzu yung differential sa harap. Ang makina natin ay C240. Naka power steering to. Ang ating transmission ay 18R na Toyota. Ang differential Toyota rin. Subok na sa ahon yan. Sa layo ng Bicol, maganda ang performance nito. Okay. Kasi sa nakausap natin nung nagdala, pabalik at papunta at pabalik, okay na. Ayan. Dito naman tayo magbibigay ng update sa Wrangler. Sige, kuya. Okay. Ang Wrangler natin, tapos ng pinturahan. Dito, babapigil na lang itong ating dashboard na ginawa. Ayan, dyan. Bali, ang gagawin natin mga gauge dito ay yung tawag dito. Tawag dito sa mga old school na gauge. Ayan. Classic gauge ang ilalagay natin dyan. Kompleto yan. Bali, ang ginawa lang naman natin dito, running condition naman to, nang dinala sa atin, pininturahan, at pinalitan ng bumper. Yung upuan dati pa rin, tapos ito, binago natin kasi ito sobra taas. Pinutulan natin, ibinagay lang natin yung standard na kahan niya sa windshield niya. Ayan, okay na yan. Babapingin na lang ito. At saka ito palang door handle niya. Papalitan. Kasi door handle niya, puro may problema Hindi natin inassemble to ha. Kumbaga, nabili ito, nagpatulong sa atin, hinyanap natin, bumili ng second hand. Tapos inyuin nung nakabili, ng may-ari, no? Tapos, mga ilang buwan, ibinalik sa atin, ito pinarestore. Huli na nung mako natin itong door handle niya, may mga problema, kaya papalitan natin ng door handle niya. Ayan. Okay. Okay na yan, tapos na tayo. Sige. Okay. Okay, ito ang ating bagong ina-assemble. Ayan.
Sa mga interesado, ito yung makina niya. Ima-mounting natin. Ayan. Nire-restore natin, no? Single cab kung tawagin ito, single cab. Sa mga interesado, kung pwede nyo ipa-kwanto. Pwede kayong mag-down kung interesado kayo. Itutuloy natin ng kung aariin nyo. Ayan ang makina, inyaho natin para malinis mabuti yung loob. Oh. Ganyan kami pagka nagre-restore eh. Inaahon muna yung makina para mag-grinder dapat grinderin. Ayan ang makina, sasampa natin yan. Sinikap na rin natin yung release bearing, clutch lining. Ay, ito na. Wala na kasi si ubos niyo. Kaya mayari dito, papalitan natin bago natin isampa. Kasi mahirap nang magbaba ng transmission pagka nandyan na. Okay, ito lang kay Sir Jerry Belen. Ayan. Ito na yung unit niya. Tapos na kami dito. Tapos na, kompleto na lahat yan. Wiring na lang ang hinihintay. Wiring at upholstery. Ayan. Tapos na tayo rito. Yun na lang yung issue nito, wiring. Itong ating hot rod. Ayan, sunod na natin yung mga request ni Sir. Ayan. Yung tumatama sa Pitman arm. Ayan, tapos na. Ayan na. Tapos yung mga wiring na ibang kinatikot, ginagawa na. Ayan. Yan lang naman ang concern natin dito. Tapos, ayan, nagawa na natin lahat ng pinapagawa. Tapos na, wiring na lang kinakapa. Ayan. Grounded pala, parking lang dito. Hinahanap kung saan lugar ang grounded niya. Okay na? Okay. Sige. Ito pa isang nirestore natin. Ito yung mga pambenta natin na inassemble natin dito sa Cromax. Ito at saka yung isang RF at saka isang C190. Ayan. Okay, sa mga gustong umorder, ayan, tawag lang kayo dito sa page ng Cromax o kaya sa 099-416-9839. Sa aming telephone number, tawag lang po kayo dyan sa mga gustong umorder. Okay, hanggang dito na lang po at mainit. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, yung mga kapobre, meron po tayo ngayong pinagawang oven at pwede na kayo magpapintura sa amin ng mga kotse. So, ito po yung sample namin na Honda Civic FD. So, ang ginawa po dyan ay kinabitan namin ng body kits na Type R and then winash over po namin. And then, kinabitan namin ng mga carbon na yan, yung hood and then tong wing. So, kung may mga sasakyan kayo na hilamusin o pipinturahan at syempre nagre-repair din kami. Ayan, tumatanggap po kami. So, dali nyo lang po dito. So, ito nga pala, for sale din pala yung aming Honda Civic FD. So, Tawag lang sa telephone number. ayan, tawagan nyo lang kami sa aming contact number na 0999-416-9839. So, wala pa siyang official na price kasi hindi pa po siya tapos na gawin. At may mga ikakabit pa kami dyan. So, Address. ayan. Puntahan nyo lang kami sa Pedro Reyes Street, Barangay Malagasang 1A, Imus, Cavite. Malapit lang po kami dito sa Hospital ng Imus. Ayan po. Pwede nyo po i-waste yun or yung Pedro Reyes. Ayan. Katabi lang kami ng basketball court. Ayun, magandang araw mga kapobre. Nandito na naman kami ni Kuya Adel para sagutin yung mga bagong nag-comment tungkol sa mga magpapagawa ng sasakyan. Tapos shoutout po sa mga nagpagawa na dati at mga magpapagawa pa. Sige Kuya, ito na. Okay, isang magandang hapon muli sa inyo lahat. Muli, ito na naman kami ni Makapobre. At si Kuya Abel, sasagutin natin yung mga bagong tanong o mga nag-effort sa atin. Kahapon, sinagutan natin ng mga katanungan ng iba. Ngayon, puro bago to ha. Okay, unahin na natin si Mitch Lim. Sabi dito ni Sir, Brother Cromax, gusto ko magpagawa kahit abutin 1 million, 1M. Basta maganda, pure stainless. Double cab, gasoline engine, lift up with aircon and power steering. Ayan. Teka, Bacolod si Sir, Bacolod City, no? Yung kasing ginawa natin na double cab na dineliver natin ng Atimonan, diesel engine yan, diesel engine, ano? Ito gasoline. Ang pagkakaiba nilang dalawa, yung kasi ang presyo nun 700 yun, no? Pero yung makina nung dati na, ipin-overhaul lang natin. Itong kay Sir, yung gasoline engine, medyo mas mataas to kasi bibili natin ng surplus Japan. Kumbaga, para bang, iba kasi yung presyo ng ipin-overhaul kaysa sa bibilin. Kumbaga, mas mahal ang bibili natin sa surplusan. Kasi wala pang kwan yun eh. Ipaparehistro pa natin ng bago. Kaya,
kung yung 700 di dating makina, tingin ko mas mahal ito, abutin ko ng rough estimate lang naman to. Kasi pag bumili tayo ng makina ng ganung malaking makina, kasi double cab no, kailangan niya malaking makina. Pagkanong mga 7K, nakakabit sa rebo. Yan, ganun ang mga makina kakabit yan. Sample lang naman. O kaya makina ng Toyota na Beams. Yan, yan ang mga malalaking makina eh. Tama-tama dyan yan sa haba ng sasakyan na yan. Kaya lang, medyo tataas nga ang presyo, gawa ng bibili natin sa surplusan. Tapos ipaparehistro natin yan, bagong chassis, bagong makina. Sa mga trade, yung rehistro niyan, bagong-bago, nakapangalan kay Sir, kung sakasakali. Ayun, kaya mas mahal talaga siya kaysa doon sa ginawa natin na double cab, ano? Yun. Pero ang sabi rin ko, Sir, kahit ito abutin ng 1M, nakakaintindi si Sir. Kumbaga parang alam niya yung galawan sa talyer eh. Alam niya. Okay. Si Sir Eugene Alex. Okay. Comment lang niya. Wow. Ang ganda niyan. Ala Rubicon style. Wrangler Jeep po ba? Ayun. Yung gagawin mo ngayon ng 4-door, Yung 4-door. Wrangler po yun. Wrangler na 4-door. Kasi pangkaraniwan sa nagpapagawa sa atin, puro 2-door. No? Yung kay Sir, yun eh. Kumbaga, iba sa lahat ng ginawa natin, 4-door siya na Wrangler. Tapos, ang makina nito ay 2L Turbo na Japan. Pagka si 2L Turbo, iba yung 2L at saka Toyota L. Ayan, dumidepende lang ako sa mga mas makakuha sa atin sa makina. Kasi kahit nag-aaral tayo, hindi natin sinasabi na tayo ng fan, kasi merong mas nakakaintindi sa atin eh. Ayun. Mas maganda naman 2L Turbo. Ayan. Bali, itong 2L Turbo na to, yan ikakabit natin sa 4-door na Wrangler. Ayan. Ganyan, hindi siya automatic. Kung siya manual lang. Tapos may aircon. Yung ginagawa natin 4-door, pipinturahan yan. Kahit stainless yan. Hindi stainless na palalabasin. May pintura yan. Wait, idugtong mo na yan, nag-comment na kung magkano daw abutin ng 4-door. Yung 4-door, kasi yung makina noon, hindi sa atin manggagaling. Makina nung may-ari, nung bumili. Ayun pala. Makina nung sasakyan niya, dadalhin sa atin. Tayo lang ang magmamounting. Ang inabot nung kay Sir na yon ay 750 yun. Ang sa amin doon, kaha, mga aircon, gulong, under chassis. Ang wala lang sa amin doon, makina transmission. Pati mga pati mga radiator nung kasi nga, kukunin si makina doon sa sasakyan nila na nasa bahay. Kumbaga, ililipat yung mga makina radiator dito sa ginagawa natin na Wrangler. Kaya halimbawa, kung sa iyo na yung makina, magkano? Kung sa amin ang makina at ganung 4-door, medyo mataas sa abutin. No? Siguro, nasa 8 to 900 yun. Kasi, kumbaga, kaya nga tumaas ang presyo, stainless na siya, pipinturahan pa. Di ba? Double gastos. Ay, stainless. Yung iba, stainless, yun na lang, babaping na lang yun. Itong kaysa hindi. Stainless na, pipinturahan pa. Tapos, bago lahat ang gulong. Bago lahat ang gulong. Mga pang-ilalim, bibilin talaga natin yan. Kumbaga, hindi naman, kaya, yung iba kasi kaya mura, isang lumang sasakyan, ni-restore. Kumbaga, ni-repress. Mura yung ganon. Itong bagong gawang kaha, bagong bilhin chassis, sa panahon ngayon, kung ikukumpara natin nung 1990s, napakamurang bilihin. Ngayon, 2040 na tayo. Kaya, 2024 na. 2024 na, no? Isipin mo yung laki ng diferensya ng presyo. Yun. Taas na lahat eh. Nung early 90s, ang bilihan ng chassis ngayon, 25 lang bilhin namin noon. Ngayon, 26 na. O ilang beses pumoble presyo. Yun. Kaya nga dito sa Kwan, sa mga buyer, inyo-offer natin yung mga nire-replace lang, ano. Pero sa mga medyo makakaluwag naman sa pera, nagpapagawa ng bago yan. Kahit alam nila na mahal, kasi gusto nila bago eh. Yun. Okay. Magkano po aabutin lahat ng pagkatapos? Si Chris Polido. Alin yung tinutukoy dito ni Sir? Yun din? Yun na yun, yung double cab. Yung double cab na 4-door. Napaliwanag natin. Okay. Hardy.
Hadi Encina. Yun. Boss, naputol yung brake line, fitting ko sa rear. Asa kundaw, rear right hand side. Pwede ba brake hose na lang ipapalit ko? O dapat lang talaga may brake hose ito. Kasi hindi po pwede walang brake hose. Kada gulong niyan, dapat may brake hose dyan. Hindi mo po pwedeng... ito sa unang pagkakaintindi ko ha, kailangan may brake hose kada isang gulong niyan. Kasi yung brake hose yan ang gagalaw sa... kasi goma siya eh. Sa galaw, kailangan goma. Hindi po pwedeng i-rekta mo sa taas na copper tube, mapuputol talaga yun. Okay. Medyo kwento ang tanong ni sir eh. Dapat maliwanagan pa yung tanong niya. Kasi ang binabanggit dito, line fitting sa rear right hand side. Pwede ba brake hose na lang ipalit ko? Kasi maraming fitting dun eh. Kung matutumbok ni sir yung pinaka-kwan niya, yung fitting na sinasabi, masasagot natin yung ayos yan. Pero sa ginagawa natin, kada isang ganyan may brake hose, doon isusuksak yung copper tube papunta sa hydrovac. Okay. Ito pa. Manny Yarte, sabi rito, Sir Cromax, pwede ba gawing mini wheelies yung multi-way na drop side at magkano? Watching from Riyadh. Okay. Ano ba yung multi-way na sinasabi ni Sir dito? Hindi ko kabisado multi-way na sasakyan Wala bang picture si Sir? Send na lang sa Oo. Messenger. Kasi gagawing wheelies. Sa makatuwid, pag wheelies kasi may chassis to eh. May chassis. Hindi ko alam multi-way na sasakyan eh. Ngayon ko lang dapat yung multi-way eh. Ang alam ko multi-cab na Suzuki. Nasa harap ang makina hindi naman po pwede yun. Yun. Sir, padala kayo ng picture para sasagutin natin maayos. Send nyo na po sa Messenger. Hello, mga pobre. Walang kwento, number lang ito. Sabi niya, hello mga pobre. Is the APJ Cruiser blue? Nasagutan natin kung hapon. Okay Next, na to. next. Wala na. If I buy Willys Maxi Kit from MD1, nasagot na kahapon to. Okay na. Tapos Okay na. Okay na? Shoutout ka na tayo. Shoutout tayo sa ating mga unit na nandito. Unit nila nandito. Pero, itong ating mga customer, karamihan dito nasa ibang bansa. Ayan, kumbaga kaligayahan nila na mabanggit ang pangalan. Siyempre, kahit tayo kailangan ko natin sila. Ang umorder sa atin ng 4-door at nagpagawa sa atin ng kugutan si Sir Cesar Kubkubi. Ayan, shoutout Sir Cesar. Okay. Shoutout din kay Sir Jerry Bilen, yung may-ari ng owner yon, yung ginawa nating backstipe. Nandito na si Sir. Dumating na. Dumating na. Yo, Hindi shoutout lang Sir. natin naamoy si Sir. Wala pa eh. Pupunta rin dito yan. Si Sir Nestor Balagtas. Yan ang supporter ng Cromax. Ayun, shoutout Sir. Palakas ka Sir. Okay, shoutout Sir. May sakit siya? Nung isang buwan. Nagkasakit? Oo. Okay. Pagaling ka Sir, pagaling. Tuloy-tuloy ang ating pagbablog dito. May mapapanood ka na lagi. Okay. Si Sir Nick Garcia. Ito, may-ari nito. Ayan. Mamaya ikutan ko yan. Tapos na to eh. Kumbaga, kinukuha lang natin. Iniikot muna natin mabuti. Yung mga dapat kuting-tingin pa. Pero tapos na siya. Nakasilip ako ng medyo may kuting-tingin. Ayan, hinihipo natin ngayon. Para mamaya, okay na. Wala nang problema. Okay. Si Sir Toto Maramot, yung may-ari nitong owner type jeep na to. Sige, mamaya. Ayan, ang hinihintay na lang nito ay Toto. Ano? Mio ba? Tinatanong ko sa kanina eh. Si Sir Mio Maramot. Ayun, si Sir Mio Maramot. Yung may-ari ng owner na Tiga Laguna. Yan, mamaya papakita natin sa vlog. Bali, ano na like mo lang nun? Yung hinihintay natin? Salamin. Yung salamin. Okay. Tempered. Hinihintay natin yung Gagawing salamin tempered. ng bintana. Kasi tempered, pag tempered kasi niluluto, dinadala pa sa Caloocan. 2 weeks pa yata yan. Ayan, medyo matagal kasi yung tempered eh, kumaga niluluto pa siya. Sige. Okay. Meron pa? Shoutout? Wala na. Ayun, yung mga unang nagpagawa. Shoutout. Sa lahat ng mga unang nagpagawa sa atin. Taga Pasig, si Sir ano? Shoutout sa inyo lahat. Yung taga Iloilo. Shoutout. Okay. Hindi naman natin mabanggit lahat sa inyo lahat. Lahat na natin yan. Ayun, okay na. Paalam na tayo kuya. Okay.
Muli po ay dito muna. Hindi naman nagpapaalam, kumbaga magtatrabaho muna kami. Oo. Ayan. May mga trabaho pa. Okay, tutuloy na natin. Sige. Kasi ito, tututukan ko muna. Sige, magandang araw po. Hanggang dito na lang ang aming update. Maraming salamat sa panonood, mga kapobre. Magandang araw mga kapobre. Nandito na naman kami ni Kuya Adel. Siyempre, ang may-ari ng Comox Motor. Walang ibang malupit na vlogger. Idol ng lahat. Ayan, dito kayo para i-update yung mga pinapagawang sasakyan dito sa Kugota. Tapos, yung Wrangler. Wrangler na 4-door. 4-door. Mhm. Double cab, siyempre. So, okay na kuya. Start na. Okay, sige. Paliwanag Ikaw natin. naman. Okay. Okay. I-update natin itong kay Sir Cesar Kukubin. Pero yun na rin siguro pronunciation ng kanyang apelido, no? Ito, finishing na to. Ito ginagamit natin yan, ha? Top coat. Ayan, o. Hindi basta-basta yan, no? Sige. Ayan. Maganda itong brand na ginamit natin pintura dito. Ayan, yung top coat niya. Ayan, no? Tunayan yan. Ayan, no? Dami pala, no? Oo. Ginamit yan, no? Bali ang kasunod dito, aircon. Installation na ng aircon. May aircon na siya, single. Gagawin natin dual, lalagyan pa ng isa kasi mahaba kasi ito eh. No? Ngayon, tapos na siya, baka next week ikuha na natin to. Naka-line up na sa aircon muna, bago upholstery kasi kailangan maikabit muna yung evaporator niya eh. Yun. Ngayon, yung pinapagawang double cab na yon na Wrangler kay Sir Cesar din Kukubin ngayon. Bibigyan natin ng konting paliwanag. Total, tapos na ito, ilang beses na tayo nagpaliwanag dito, lipatan natin yung double cab ni Sir na Wrangler. Ganda na nito, ah. Ito po. Kintab. Oh. Ha, parang salamin na, ah. Quality, no? Oo, quality. Mahusay yung mga bata. Hindi tipid sa materials eh. Sige, dito naman tayo sa double cab. Oh, 4-door. ano? Kaplano na pala ito. Ayan. Kaya ang malupit na builder. Yan ang ating bodybuilder. Yan talaga. Yan. Ito yung ilalim. Nakatihaya yan. Ayan o. Yan ang ilalim nitong Wrangler natin na 4-door. Yan. Wala pa yung pinaka-fender niyan ha. Kahapal lang yan. Malamang aabot na siguro ng mga... Ito. Oo, yan. 4 feet. 4 Kasama feet. bumper, mga 5 feet. Hanggang ano? dito. 45 times. Sige, sukatin natin para alam nila. Haba. 45. Uy, haba. Ayan, yan. Oo. Fender pa lang yan. O fender, wala pa yung bumper. Oo, Kaya abutin siya yan. Haba pala niyan. Hindi mo ng mga 5 feet pa. 5 feet sa pa? Bumper, yan. Uy, sobrang haba. Yan ang haba yan. Grabe pala haba nito. Oo. Kasi kasing haba ito nung ginawa natin dito hammer. Ayan, pero ito Wrangler. Ayan, oh. Ganyan kasinsin yung ginagamit natin sa Sorelas. Ganda. Ayan. Kasi yung naalala mo yung ginawa nating hammer, nagpalit tayo ng flooring. Manipis ang ginamit na flooring, kaya lumalangit-ngit. Ito naman, more makakapal na. Ayan, tapos ang bender niya, uno. Ayan. Kahit kasi maraming Sorelas, pag ang bender ay manipis, ito. Bibigay. Malambot siya, kaya dapat kakapalan mo yung bender niya Matibay yan. para matigas. At saka masinsen, oh. Masinsen. Yan. Ganyan karami Sorelas para matigas, walang masyadong langit yan. At saka may goma pa naman yan, may spacer yan. Yan ang likod. Yan. Yan ang pinakalikod ng ating Wrangler. Yan. Makikita yung forma nito pagka itinihaya na. Ayan, pagka nakatataog na pala. Ayun, dalawang pinto. Ayan, ito Plus yung pinto. dalawa sa doon. Kaya, wag, yung bigat yan. Hindi kaya yan. Apat na tao lang bubuhay. Ano pang update muna natin? Bale ang chassis nito, hinihintay natin, no? Dalawang klase chassis. Isang, kung di ako nagkakamali, 3.mm kapal, ha? Saka isang 4mm. Ang in-order ko, 4mm, kasi mahaba to. Mahaba. Kaya ang binili kong chassis yung makapal. Siyempre, alam mo na, pag makapal, sa haba nito, para hindi pumilipit. Para sa banking, lalabay siya ng gusto. Ang makina natin, 2L Turbo. O, Japan. Ayun, yan ang gawa, sigurado. Yan. Sa ngayon, hindi mo na maitutuloy ang trabaho nito habang wala pa yung chassis. Tamang-tama,
ang ating bodybuilder, magbabakasyon. Uy, Bicol. Oo, magpapaano sa asyenda niya. Kasi may asyenda yan eh. Papaano muna ako Magpapaano muna yan. Mga 2 weeks, nandito na chassis nun. Tama-tama. Karga mo rin yung palay ko. 2 sako lang naman yon. Okay. Ihaya na natin. Ha? Para nakikita ng viewer. O, sige, sige. Okay, Ayun, oh. na. Mhm. Pa. Yan. Magtataka kayo, bakit malalim dito? No. Kasi ito yung pinakalikod niya eh. Dito yung pinakalikod. Itong flooring nung harapan. Ayan. Kaya ang mangyayari nito, ang kinukuha ko dito, yung kurban ng chassis. No. Kasi 20 by 30 in order, no. Palagay ko, dito tatapat yung kanino. Yung kurban ng chassis, yung cross member niya, no. Eh, dapat din lang ako. Ayun, oo. Madali na natin gawa ng paraan yun. Ayan. Ayan lang, yun nga, sinasabi ko, medyo matetenga to, gawa ng hihintay natin ng chassis. Kasi dapat nakakabit na sa pan na to. Dapat na imamounting na sa chassis. Ang problema kasi, yung ino-order natin ng chassis, nire-repair yung pinaka-molde. Kaya medyo nagtagal. Nire-repair siya. Pero sabi sa akin, mga 2 to 3 weeks pa, baka makuha na yung chassis natin na order. Ayan, kaya magtutuloy-tuloy na siya. Ayan. Naipaliwanag naman nung kwan, nung nagagawa ng chassis. Kumbaga, dumudulas na raw kasi si molde, kaya ni-repair muna para perfect yung trabaho nila. Ayan, okay. Okay na? Okay. Ayan mo nating update dito sa 4-door double cab, pure stainless. Ano makina pala nito? 2L. 2L. Turbo? Oh, turbo yan. 2L turbo. Haba, ano? Oh, shoutout sa may-ari nito. Kay Sir Nick Kubkubin. Mm. Ayun Shoutout, na, sir. makikita na niya. Pagpunta ni Sir, makikita na yung kanyang body. Mm. Ang dami kakain ng air nito. Ganyan naman ang... Yun. Ayos. Shoutout sa tropa natin na bumisita rito at kay Madam. Shoutout. Mabuhay mga subscriber. Ayun, magandang araw mga kapobre. April 13 ngayon. Sasagot na naman kami sa mga katanungan ng ating mga subscriber. So, ito si Kuya Del para ibigay yung ating paliwanag. Okay, so magandang hapon muli sa inyo lahat. Ito na naman si Kuya Adel para magbigay kasagutan sa mga nagtatanong, sa mga nag-e-effort sa atin, kaya mga pobre. Ito, bakit kami nandito sa tabi nung Hatrad. Ito, bumalik ito kasi alam mo naman mga nagpapagawa, pag may naisip na gusto pa ipagawa, parang halo-halo yan eh. Habang hinahalukin mo, lalo sumasarap. Ganun yan. Ayan, merong konting gagawin. Konti lang naman. Lalagyan natin ng ibang wiper. Lalagyan natin ng tubo dun sa may bumper para sa banking niya matatag. Dito may konting pagbabago. Tapos electrical. Okay na performance ng takbo nito kasi nung dinala rito yan, medyo nag-iinit ang ignition coil. Pinalagyan natin ng resistor para hindi mag-init yung ignition coil. Okay na siya. Bali kadadala lang nito, Lunes na natin umpisahan. Ayan, kasi ngayon lang available si Sir kasi busy siya, may trabaho. Okay. Sagutin na natin to unahin muna natin yung sinagot natin ng 1 linggo. Sa multicab. Yung multicab na gagawing Willis. Ayun. Hindi pwede boss kasi yon. Kasi yung multicab sa una, walang chassis yan. Meron man yan, lata lang. Pwede yun, owner, meron talaga siyang pre na chassis, pwede natin gawing Willis yun. Pero yung multicab, hindi po pwede. Medyo parang malayo, magkaiba sila ng forma ng kaha. Ayun, kaya hindi po pwede. Okay. Si Sir, unahin natin si Sir Romualdo Lagasca. Parang dati nagko-comment sa atin to, no? Natatanda ko yung pangalan ni Sir. Ang sabi niya rito, makapobre, pwede bang gawing jeep ko Isuzu Trooper na i-convert sa Jeep Wrangler? At magkano po aabutin?
Ayun. Pwede sir to. Isuzu Trooper, gagawin natin ng Wrangler. Papalitan natin ng body yan. Ayan. Ang body natin, walang ito rough estimate lang ito ha. Ibigay muna natin ng presyo ng stainless sa body ha. Ang kuha natin ng body na straight na stainless na original 350. Kung galvanize naman ang gagawin at papipinturahan, siyempre papipinturahan yan o galvanize, hindi nagkakalayo sa presyo, halos nagpapandikit lang yan. Ayun. Sakwa lang yun sa body. Pag sinabing body, kasama fender, kasama hood, kasama bubong. Ang hindi kasama dyan, upholstery, salamin, wiring, yung aircon, yun ang hindi kasama. Para magka-idea lang si sir. No? Yun. Okay. Magkaka-idea na si sir. Tsaka kung interesado si sir, tatawag naman yan eh. Eto, pangalawang tanong ni sir. Romualdo Lagasco ulit. Nandito ako sa USA po. Gusto ko lang malaman para mapaghandaan. Okay sir. Medyo pag ginawa natin ng bagong kahayong Isuzu Trooper, gagawin natin Wrangler, plus ang panibagong gastos dyan, bit of change body. Dati siyang Trooper, gagawin Wrangler. May pagbabago sa LTO, sa rehistro. Ayun. Yun ang magiging transaksyon sa papel niyan, sa papel. Sa kaha, ayun ang kamukha na sinasabi ko, 350 yung kaha, hindi kasama upholstery, hindi kasama yung wiring, salamin. Ayun. Okay. Tabasong-song. Okay. Shout out. Shout out. Sana makaipon para makapagpagawa at makabili ng gawa dyan. Okay. Shout out kay Tabasungsung Henry. Si Henry Bungje. Ayan. Magkano po ang paggawa ng Wrangler 4-door? Pneumatic at may AC. Ang Wrangler na 4-door natin, may AC ba yung 4-door natin? Meron kasama yun, no? Meron. Ayun, yun. Kaso mamahalin nung kay sir eh. Mamahalin nung kay sir. Pero yung ginagawa nating 4-door, kanya yung makina sa may-ari, makina. Atin lahat ang gagawin, chassis atin lahat. Pati rehistro para sa atin yun. Pati gulong, bagong mags, bagong chassis, bagong tangke, bago lahat. Makina lang hindi kasama kasi sa may-ari yun. Umabot siya ng 750. Yun. Kasi sa mga walang masyadong alam dito sa ganung sasakyan, kasi sasabihin nila 750, bakit dapat bumili nila silang second hand na Fortuner, no? Subukan nilang magpagawa. Yung haharap sila mismo doon sa bibilan. Kaya pinapaliwanag natin na ganun talaga kamahal, lalo pag bago. Kaya ka lang naman makakabili ng mga second hand na mura, halimbawa 250, 300. Kumbaga sa kwan, as is yun. Kumbaga, nabili mo mura pero maraming gagawin. Tsaka luma na siya. Kumbaga, nandun yung mga kalawang nga, yung mga line na sira, nandun na. Ikaw na magpapaganda, ikaw na gagastos. Kaya lalaki pa rin yung binili mo Gastos. 300, lalaki pa rin gastos. Yung sa atin, bagong assemble. 2024, year 2024. Yung mga mura nang nabibili ngayon, mga dating gawa yun, ibig sabihin, inassemble yun, year 90s. Mura bilihin nun. Okay, napakaliwanag. Eto, Manny Yarte. Okay, sabi rito ni Sir Manny Yarte, Sir Cromax, pwede ba gawing mini wheelies? Ito yung multicab. Tapos na tayo rito. Okay. Wala na yata, wala na. Rich Slim. Brother Cromax, gusto ko magpagawa kahit abutin 1M. Okay na yan. Nasagot na natin kay sir. Okay. Teka lang. Ito. Shoutout natin si Mau Charlie. Okay, Mau Charlie, shoutout. Tabasungsung, okay, shoutout. Si Sir Nestor Balagtas. Ayan. Lagi natin binabanggit si Sir Nestor. Yung magpapagawa ko yan ng ng 3-door. 3-door na Double cab. double cab na Wrangler. Yung nasa case A ngayon. Yung sinend ko sa yung video, sa yung picture. Ano yung makina request ni Sir? Meron na siyang owner. Marang owner. Nasa Visayas, dadalhin dito. Okay. Magkano daw abutin?
ganito na lang. Ipa-text mo, ibigay mo yung number ko mismo. Oo. I-rekta mo sa akin para masagot ko ka. Kasi hindi mo pa nabigyan ng presyo, no? Oh, wala pa. Bigay ko na yung Facebook mo. Oo, ibigay mo yung Facebook ko para actual na ako na mismo ang makikipag-usap. Sige. Para mabilis, hindi siya mainip. Okay, maraming salamat sa supporter ni Makapobre. Walang sawang nagko-comment, nagtatanong. At kami naman ganun din. Laging sasagot sa mga katanungan nyo. Pag may effort kayo, may effort din kami. Sama-sama tayo. Salamat, magandang hapon sa inyong lahat. Sige. Thank you. Hanggang sa muli mga kapobre. Maraming salamat sa panonood ninyo. Ayun mga kapobre, nagbabalik na naman tayo dito sa mga murang sasakyan. Ang makikita nyo ngayong araw ay dalawang Toyota Love Life 1.3. Ang address nito ay sa Litran 1, Dasmariñas, Cavite. Etong mga sasakyan na to parehas matipid sa gas. Pareho din tong rehistrado. Ito ay kakarehistro lang ngayong March. Yung isa naman sa May ay may expired na. Yung kulay maroon. Silipin na natin yung makina. Uunahin natin. Tapos yung lapat ng mga pinto. Yung headlamp pala nito ay bago na. Kakapalit pa lang. Gana lahat ng ilaw, gana lahat, pati busina. Hindi lang natin pinatunog yung busina kasi may ingayan yung mga kapitbahay. Yun oh. Hinanda ka? Yung aircon nito, kumusta? Ha? Ay, kalamig mag-aircon yan. Sa kampanya, hindi nakarekta. Automatic kampanya, no? Ano mga pinalitan dyan? Mga pinalitan mo? Battery, radiator. Yun oh. Hinanda ka? Yung aircon nito, kumusta? Ha? Ay, kalamig mag-aircon yan. Sa kampanya, hindi nakarekta. Automatic kampanya. Lamig na yung aircon mo? Ha? Lamig. Lamig, no? Kauno lang yun. Oo. Ayos. So baka mo. Ayos yung lapat ano. Tunog pa lang eh. Ganda ng tunog ng muffler. Walang usok mga idol. Meron naman, kaunti lang. Natural lang naman yan. Ay magandang araw mga kapobre. Nandito tayo sa Toyota 5K 5-speed pure stainless naka box type. Ito ay bagong restore dito sa Mexicano Motors sa Litran 4, Dasmariñas, Cavite. Sa loob ito ng Mangoville Subdivision. 100 plus lang to mga kapobre. Tawagan nyo lang ang telephone number ni Tatay Jim para sa negotiable price. Ayan, hindi natin matukoy kung magkano. Pero 100 plus lang to mga kapobre. Yung mags na ikakabit sa kanya, ito. Ayan, 13 ang susukat. Running condition siya. Tapos yung salamin niya ay bagong bago. Ayan, silipin natin yung buong body. Tapos yung makina. Asama na rin yung under chassis mga kapobre. Ayan, ang sukat ng gulong ay 205 by 60 rim 13. Kaya po talaga ang original na ikakabit dyan. Naka 4 stud. Ayan, new restore unit. Tapos pinturado ang mga pangilalim. Pati flooring ay pinturado. Kaya tawaran nyo lang si Tatay Jim. Mabait naman yung kausap. Ayan ang kanyang body. Ayan naman yung bumper nya. Stabilizer na stainless. Ayan, ito ay naka double bar ang pangilalim. Ayan, bagong bago po ang salamin yan. Yung likod nga lang na ilaw, lalagyan pa. Wala pa siyang ilaw sa likod. Kasi kaka-restore lang nito. Kayo na po magde-decide sa bibili. Anong klaseng ilaw ang ilalagay? Bahala na po kayo. Ang trapal nito ay bagong bago. Nito, na pinturahan. Pero may mga damage na ng konti. Tapos ito may mga butas. Kasi dati baggy type ang itsura nito. So ayan yung upuan. Meron siyang handbrake. Tapos ito nililinis natin kaya may tubig. Ayan yung manibela. Ayan naman yung mga apakan natin. Tapos ito yung gauges. Ayan, ito baka bagong palit na to. Marumi lang, hindi natin napunasan ng maayos. Wala nga lang siyang labangan. So kayo na po ang magpalagay ng labangan. Tsaka yung console box na stainless. Yan ang bagay sa kanya dyan. Ayan yung salamin natin. Sticker pa.
Etong mga roll bar, mga bago po ito. Ay, nakapix na yung likod niyan. Tignan natin yung mga pinto. Ayan. Ito po yung makina, silipin nyo lang at magdala kayo ng sarili mekaniko para sure yung ating makina ma-check na mabuti. Tapos silipin nyo rin yung pangilalim na ito mga kapobre. Ay, marami pong owner na kasunod mga kapobre. Mga mura lang ang owner. Ito 70k, negotiable price. Toyota 4K 4 speed, naka 4 stud, 13 ng mags. New restore din po yan, bagong pintura yung kulay pula na yan, galvanized. Matatawaran man naman yan, tawag lang kayo sa telephone number na nandyan. Ayan si Tatay Jim, nagakot ng jeep. Tay! Ay, nasiraan yung jeep na to. Ayun, binibenta rin to ng 350,000 pesos, negotiable. May handbrake to mga kapobre. C240 makina. Ayan, dito naman tayo sa mga jeep. Ito ay pinagawa yung body, 320,000, pure stainless, 10 seaters. Ayan, marami pa kayong jeep na makikita rito. Tulad nito, pag nabuo daw to ay 500,000 ng negotiable. RF Mazda with aircon available, tinted ang salamin, 5 seaters. Ayan, tested na yung makina. Medyo may usok lang, yun lang naman yung problema sa kanya.
Ito ay 280,000 pesos. Andito lang to sa Malagasang 2A, Imus, Cavite. Telephone number 0992-200-2577 sa mga interesado. Ito ay full stainless FPJ type. Ayan, naka Bigfoot, rim 15. Stainless po ang mga pangilalim. Ay, silipin natin yung loob maya lang. Ayan, may aircon din po ito. Up, meron siyang handbrake. Ayan yung upuan. So, parehas tiglima lang ang sakay. Kung maliliit na tao sa likod, pwede. Pero kung malalaki, dalawa lang ang kasya dyan. Plus dalawa rito. Ay, wala siyang labangan. Kaya new restore. Ito bago rin itong mga to. Leather nya. Ito may antena. RF Mazda ang makina mga kapobre. Ayan, tinted yung salamin nito. Okay. Ito naman yung ating Wrangler na kulay green na may aircon. Ang makina nito ay RF Mazda. So negotiable price ng ating RF Mazda automatic transmission 360,000 pesos. Kaya nga lang sarado pala to kanina, Manoy. Itong ano, di ko bubuksan yung itong loob ng ano. Oo, nagsarado. So ito yung makina. Ayan, tinted ang ating mga salamin. Yung mga ilaw natin dyan, lahat ng ilaw, mga bago. LED light na rin. So ito yung loob, maluwag. 6 na tao, kasya. Ayan, naka 4 stud tayo. Ito yung sukat ng gulong, 215 by 70, rim 15. Ito yung mga pangilalim natin. Ayan, pinturado. 220,000. Puta, 3AU ang makina. Hindi pa tapos gawin to. Nire-restore pa. Stainless ang body. Flooring niya galvanized. Naka 4 stud. 195 by 14. Ay, pinturado na pala yung pangilalim, chassis, lahat. Ay, nabangan natin itong matapos mga kapobre. Saka na lang natin silipin yung makina kapag natapos ang gawin. So, ayun muna ang ating update dito sa mga automatic transmission mga kapobre. Maraming salamat sa panood. Marami pa kayong makikita sa video natin. So, tingnan natin yung dalawang EPJ na. Ito yung mga gusto magpagawa ng modelong jeepney. Nandito sa Salitran 4 Dasmariñas, Cavite. Ang pangalan ng talyer ay Mexicano Motors. Ang kanilang telephone number ay 0939-111-8052. Ayan, pure stainless itong ginagawa. 3 door. Ayan, naka box type na to. Kailangan mga modelo na yung mga pinapagawa ngayon kasi nagigpit nga yung LTFRB. Ayan ang kanyang bumper sa unahan. Ito naman yung kabilang side. VC1 ang makina nito. Ito ay pinagawa lang. Nagkakahalaga ng 320,000 pesos. Negotiable. Ang flooring nito ay puro stainless. Ayan ang kinis. Dito tayo sa 4x4 with aircon sound setup. Magkano po ba ito, sir? 650 650. to 14 yung modelo.
Ay, C240 modelo. Pure stainless body flooring. 4 ang pinto. Bago po ang ano nito, Ah, kaha. Ito yung gawang Chromax motor. Ngayon lang natin na videoan. Bago mga aircon. Lahat ng accessories na pinalit ay bago. Sa interior design, ganun din. Pati yung mga ilaw, bago po lahat. Ito ay naka 5 stud. Ayan, bago yung bagong mags niyan. bago mags. Oh, bagong pati gulong, bago yan. Laya, Bago mags, bago gulong, naka offset. Oo. Ayan, modelo na rin yung kanyang bumper. Oo. Ano ba yung ano yan, yung 3SM ba yan? Battery. 3SM, may baterya. Sige. Tingnan natin yung interior muna. Ayan po, magandang araw. Nagbabalik tayo rito sa murang bahay na binibenta. Ito ay 85 square meter. Ayan, ang laki nito. Malawak. Tapos yung ating taas, ayan, merong nakaabang na CR. Tapos sa baba po nito, merong CR. Ang taas po, pwedeng lagyan ng 2 kwarto. Ayan, makikinis. Bagong pintura. Ayan, salamin na yung mga bintana. Tapos ang lugar ay Barangay Osorio, Summerfield Subdivision, dito sa 13 Martires, Cavite. Yung palengke rito malapit lang. Tapos yung 7-Eleven sa may highway, Aguinaldo Highway, malapit lang din. O yung iba pang establishment na kagaya ng PhilHealth, is SS, City Hall, medyo malapit lang dito sa area. So ang baba po, ayan, pwede nyo lagyan ng isa pang bahay. Malawak po yan, ang 85 square meter. Tapos pwede nyo lagyan ng kahit anong negosyo. Ayan naman, nakikita nyo yung gate, bakal na yan. So pwede namang parking space ang ating main gate. Ayan, malawak yan. Kasya dyan yung isang van na mahaba. Wala na kayong ayusin pa sa gate. Kayo na lang bahala kung anong gagawin nyo sa bakante na likod. Pero yan po ay may bubong na. Ayan, pwede nyo yung ayusin, taasan, o kung ano pa man ang inyong ilagay. 2 million pesos ang negotiable price ng ating bahay. Tawag na lang kayo sa mga interesado sa aking telephone number, or hanapin nyo yan si ate ang nakatira dyan. Okay. Ang lugar na to ay marami ng taong nakatira. Tapos harapan ito ng clubhouse dito sa Summerfield 1. So malapit lang ito sa highway mga kapobre. Babiyahe lang kayo ng 2 minuto ay maabot nyo na ang highway ng Aguinaldo, yung papuntang 13 Cavite. So ito yung loob. Nakita nyo naman, malawak. Ayan, ginawa nilang kainan, kantin. Yung bandang kaliwa nyan ay may konting ay merong kwarto na nilagay. So ang CR niyan ay bandang kaliwa. Yung taas po mayroong nakaabang na CR. Ayan, hindi na natin pinakita yung taas kasi may mga gamit sila dyan na bawal ipakita. So nakisuyo lang tayo rito sa may-ari para mag-videohan ang ating bahay na binibenta. Ang kalsada nito ay malawak. Walang problema sa kalsada. Ayan, 2-way ang kalsada. Inulit ko, marami na nakatira dito. Ang dami ng tao rito mga kapobre. Ayan, ang lugar na to ay pasyalan sa may clubhouse. So patok dito yung mga negosyo. Maganda siguro dito tubigan. Ayan. Andito tayo ngayon sa papasok papuntang Barangay Osorio. Galing tayo rito sa Aguinaldo Highway. Ayan, lawak ng kalsada.